Do you think nagpuyo ang Holy Spirit sa inyo? Kaya kung nagpuyo siya, muni ang sumpay. Gigamhan na kamo sa Espiritu. Ang tao nga wala diha kaniya, ang Espiritu ni Kristo dili, ang tao nga wala diha kaniya, ang Espiritu ni Kristo dili iya ni Kristo. So, unsay purpose sa pagpuyo sa Holy Spirit sa magtotoo? No? Okay. Kano sa ito nahitabo? Ephesians 1:13. Unsay yun diha? Nga kaniya usab sa pagkadungog ninyo sa pulong sa kamotuoran sa maayong balita sa inyong kaluwasan. Unsa ang maayong balita sa kaluwasan? Baligo na po nato. Ang maayong balita nga si Kristo namatay para sa atong mga sala. Nga siya nalubong ug siya nabanhaw sa ikatulo ka adlaw. Muna ang maayong balita. Daghang maayong balita sa Bible. May tungkol sa paghari ni Kristo, sa pag-ayo ni Kristo sa mga masakiton, sa pagpakaon niya sa mga ipakaon niya ang 5,000 og mga tinapay. Puro to siya mga maayong balita. Pero ang maayong balita nga makaluwas nga si Kristo namatay, nalubong ug nabanhaw. Ug sumala pa sa Ephesians 1:13, sabing tuo kamo, no, sa maayong balita, gipatikan kamo sa Espiritu Santo sa saad. So, kuan siya gitawag nga 2-in-1 activity. Actually, sumala pa ni Pastor Cadilinya, adunay 33 ka mga butang nga mahitabo sa imong kinabuhi the moment nga mutuo ka kan Jesus Christ nga imong Lord and Savior. Pero tindaghana 33, no? Oh, pero diri lang apart, aside nga gipatikan ka, gipuy-an pa gyud ka sa Holy Spirit. So ang pangutana, unsay katuyuan sa pagpuyo sa Holy Spirit diha sa magtotoo? Answer number 1 is to control the believer. Ang purpose ng gipuy-an taniya kay gusto niya nga siya mo control sa atua. Kaya lang walay pugsanay. Dili para sa evil spirit nga pag mapuy-an, ma-possess ka, no? Isa may nakasulay og possess diri. No? Nakita na mo ka nang na-possess? Ano? So kanang ma-possess daw sumala pa ni Pastor Cadilinya kay naka-experience man sila niya ana na-possess pero tingkus ka na gyud kuno sag sila mo ana yung kuno kanang kusgan gyud kay sag duha ka tawo nga dagko mupugong mo kuan gyud kanang kusgan gyud sa kayo. So mo na mga ma-possess, no? Ang uban kuno sumala pa sa testimony sa uban mupula daw ang mata, unya ang buhok mubungkag, unya mudako ang tingog, no? Mo na siya. Ang evil spirit mamugos sa tao nga iyang i-possess. Pero ang Holy Spirit dili siya mopugos. Pero ipasabot niya nga gusto niya mo control, pero dili siya mamugos. Di ba? Grabe ka gentleman sa Holy Spirit, no? Dili siya mamugos. Okay. So, dito sa ato sa Agusan, na ato'y tindahan dito sa una nga kung mangutana bitaw ka o kanang haluan nga baligya, ayaw yung itudlo. Kaya pag itudlo ni mo na, ako siya, wala ka, pila man eh, hapakon na na, pak! So, wala na. So, wala na. Yeah, kaya ang haluan magud live magud na siya kanang sa amo sa Agusan pag ibaligyan ang haluan, boy, gina magliyok-liyok pa. So, pag pila na siya, hapakon na na, pak out. Patay tayo di. Wala kay choice, paliton gyud nimo. Mo nang ay yung tudlo. Oh. Di ba ka mo na gitawag nga hold up nga baligya ba, no? Mamugos, okay? So, the Holy Spirit dili siya mamugos. Gentleman siya, may siya. Noy, gusto ta ka kontrolon. Yung kadi dai ko, di na po siya. Di po siya mahiyobos. No, kadi man siya loran. Okay? Kung sa sa Romans 8:9, but if God's Spirit lives in you, you are under the control of your spiritual nature, not your corrupt nature. Whoever doesn't have the Spirit of Christ doesn't belong to Him. So kung iya ka ni Christ, believer ka ni Christ,
Ang Holy Spirit nag-indwell and He wants to control you. No? Muna makontrol you ka sa Holy Spirit. Okay? Yun sa inyo din sa Romans 8:9 Bisaya. Kung ang Espiritu sa Diyos nagpuyo diha kaninyo, gigamhan, no? Gigamhan na kamo sa Espiritu. Okay? Gigamhan kamo sa Espiritu. So, ang pangutana karon, so, unsa may naani-ana, Pastor, kung gipuy-an mi o gigamhan mi? Okay. Atong tanawon na, unsay naa. Kini usa ni siya ka ilado kay ni siya nga idea. Daghag gin nagsulti ani nga actually kini siya bunga ni siya sa philosophy. Kumo ni siya yung padre. When you sow a thought, you reap an action. Sow an act, you reap a habit. You sow a habit, you reap a character. You sow a character and you reap a destiny. Ang imong destiny based na sa imong karakter. Ang imong karakter nakabase na sa imong habit. Pero ang imong habit nakabase na sa imong action. Pero ang imong action nagsugod silang tanan sa usa lang kahuna-huna. Asa man ay magsugod? Sa huna-huna. No? Na ako na usa ka tawo nga nagtindog sa dito sa bus stop. O samtang nagtindog sa bus stop, katong tawhana ang edad niya mga 60 siguro edad niya. Nay ni duol nga usa ka uli tawo nga nag-edad siguro mga between 20 to 30s. Nya nangutana siya. Sir, pwede mo utana unsay oras? Ang tubag sa lalaki, dili ko. Grabe po ko sir, mangutana lang kanin kung unsay oras, dili na kamusulti. Siya dili ko, kaya kung mangutana ka unsay oras pag mutubag ko, mangutana na po kag taga-asa ko. Nya, tapos magka-amigo ta, nya, makaato ka sa akong balay, makita nimo akong anak na dalaga, tapos imong pangulitawan, tapos magkauyab mo, magka-inlabay mo, maminyo mo. Dili ko gusto mahimong masamo ang lalaki nga di magani makapalit og rilo. so, ano siya? Murag uwi, no? Simple lang nga thought, mahimo nimo nga destiny. Kaya tanan magsugod sa thought. Okay? Tanawa. Ang thoughts, mani ang meaning sa chain. Everything starts with what you allow to occupy your mind. A single thought provides the spark for an outward deed. Magbalik-balik, kanang usa ka thought magbalik-balik. No? Repeating an action regularly, kaya mo naman imong thought, mahimo na siyang action, pagka na-action, mahimo na imong ginahimo, mahimong habit, which functions as the foundation of your daily behavior. And then your collective habits define your nature. Mao na nimong batasan, mo na imong kinaya, mo na imong values. And character is essentially the sum of how you consistently conduct yourself. So kay mo naman na ang imong una, mo na ang imong gibati, mo na ang imong values, mo na imong action, o imong ginahimo kanunay mo na imong batasan. Kung unsa imong kinaiya og batasan, didto ka na dalon. The traits that define your character ultimately determine the outcomes and direction of your life. So kung unsa ang imong padulngan, magsugod na sa imong hunahuna. Masikag hunahuna og problema, bation nimo ang problema, apektahan imong lawas, ang imong panagway problematic, mahimo kang dili panalangin sa uban. Pero magunahuna ka about the goodness of God, malipayon ka, ma-feel nimo ang imong lawas malipayon, maka-epekto na sa uban. Muto mo na dili. Amen. Mo giingon sa Bible. No? Okay. Kinsa may nakakita na aning drawing. Yung padre, get rooted in your faith so that you can withstand the fiery darts of the wicked one. Diba sa Ephesians 6:12? Ephesians 6, nasulti diha, wala ta makig-away sa mga, diba itong tatong Bible study ito may agi ni Mac? Wala ta makig-away sa dugo o unod. So the moment makig-away gani ka sa unod o dugo, no, we wrestle not against flesh and blood, nagkamali ka. Kaya nagsulti ko ng Bible, di yun nato kaaway ang naidugo o unod. Tama ba? Flesh and blood. No. Anaw dahil mong tapat kung nabay unod o dugo.
luspad pero nanay no dugo gyapon. So dili mo pwede mag-away duha. Kaya ang sulti sa Bible, wala ta magig-away sa nay dugo ug unod. Kung kisa daw atong kaaway katong mga naa sa kahanginan, meaning mga evil mga spirits. Unya sa may sumpay ato sa Ephesians nagsulti dito nga suluba ang whole armor of God. So unsa daw kining gitawag mga fiery darts kanang fiery darts kanang mga muna gitawag asa may fiery darts kini muna gitawag nga fiery darts kanang mga pana na siya nga nagkalayo. So unsay paagi nga dili ka maigo sa fiery darts, nagsulti ang Bible, take up the shield of faith with which you will be able to quench all the fiery darts of the evil one. Kaya nga naman, unsa may na mga fiery darts. Actually, kanang gitawag nga fiery darts, mga negative thoughts na siya. Nga kayang isadji sa yawa sa atoa, no? Di ba kamantay kanik nga wala, relax ra man tana ka, nawa kay gihimo nga daotan. Ana ra ka kalindap, magkaunaw dai kag daotan. Naka ana nik. Ikaw rin. Ikaw noy. Abi na ko min kag wala, no? Kitang tanan puros tanay gitawag nga mga negative thoughts. Asa man nagikan? Mga suggestions na sa evil spirit. Nganong kaya nila mo suggest kay mas, di ba kita spirits ta nga naa sa lawas. Evil spirits are spirits too. Kaya lang wala sila lawas. Muna maka-communicate sila sa tuwa. Kaya nila mo suggest og mga thoughts. Okay? Wala ka na ginahuna nga daotan niya. Pagtanaw nimo nakabantayan kay kana mga evil spirit nagbantay na sila sa imuha. Gibantayan ka na kanunay. Ana day mo. Pag ana sa ni sinunay daw sa bulan pa ana. Uy murag lami man eh. Wala ako to sa imuha gud. Nakitaan man ka sa spirit. Nitan-aw man siya atong pagkaon. Inong kanoy lami. Kuha Mo na sa mga sadistitos na siya. Wala ba nakabalo ang evil spirit nga naa kay problema. Problema ni nabasahan sa Holy Spirit nga nakay ka-text nga ginag-away mo. Suggest na ng evil spirit. Kuan siya awaya, chismisa, islander. Mo suggest na siya dagan sila mo na gitawag nga mga evil thoughts. Okay? Dapat aware ta ni ana. Kaya ang Holy Spirit dili siya mo suggest og evil thoughts. Dili siya mo nga Krishna. Sunto ka dili mo ng Holy Spirit. Ang Holy Spirit di ba sa to? The Holy Spirit will only make you do what glorifies Christ. Okay. So yung padre, apan kamo gigamhan sa espiritus. Gigamhan kamo sa espiritu. Okay. So muna nga unsay atong buhaton mga igsoon, we have to watch our thoughts. Bantayan nato atong hunahuna. Dapat kabulutan mo ila. Kini ba nga hunahuna iya sa Ginoo? Iya sa Holy Spirit o iya sa evil spirit. Kaya kung unsa gani ang atong i-welcome sa atong hunahuna, muna atong bation, mo'y mahimong action, mahimong habit, mahimong karakter, o mahimong imong destiny. Okay? Nakaintindihan tayo mga kapatid? So, simple na ang doktrina, pero epektibo kayo na sa atong kinabuhi. No? Muna mag-amping ta kung kinsay atong mga advisor. Okay, na ako na yung istorya nga ang usa ka babae niya to siya mga friend. Bes, ang akong bana bes nasa ilain. Hindi to yang bes atong hiluan. Paguli gihiluan dai niya kay mo mate. Munang amping mo kung kinsay naghatag ninyo og advice, no? Ana red. Unsay problema red? Giinsulto ko atong kuan, atong among silingan. Atong batoon. Punit po kag batoon ito man ka sa iya. Ya inig bato ra ba nimo, di man siya mapriso ikaw man. Muna careful jud ka. Kinsa nga thoughts ang imong ginadawat? Is it the Holy Spirit or the evil spirit? So muna siya. Ikaduha, unsay katuyuan sa pagpuyo sa Holy Spirit to prove that you belong to Christ? Unsay yang dinhi? Whoever doesn't have the Spirit of Christ doesn't belong to Him. So muna siya mga igsoon ang thought. The basis for our confidence that we belong to God is not religion. Okay? Ang pagkahimo nato nga related, doon natin relationship sa Diyos, dili ang atong religion. Kaya kanang
Kanang mga religion, pangalan lang na sa grupo. No? Kaya kung muadto ka sa Bible, wala may religion sa grupo, wala may religion sa Bible. Unsa gani ang religion? Ang definition sa religion, usa ka grupo nga naa sila tinuohan nga narehistro sa gobyerno. No? Kaya pag di ka marehistro sa gobyerno, dili gyud ka matawag nga kanang gitawag nga legit nga relihiyon. Marehistro gyud ka. No? Bisan gani ang Iglesia ni Cristo nga nag-claim sila nga sila gyud tinuod, nagrehistro gihapon sila. Bisag ang Romano Katoliko nga wala pa'y Pilipinas, Romano Katoliko na, nagyapo yung registration. Kaya di man ka pwede mahimong usa ka religious group nga wa ka marehistro sa Securities and Exchange Commission. So si Nonoy naani siya ay igagaw pa to niya o sa to? Parinti dito nga, parinti gihapon ako. Nga magtuko daw siya ang church nga ang pangalan, The Holy Kiss Church. Oh. Kaya naman na sa Romans 6, di ba? Romans 16:16 nagsulti daw diha nga great one another with a holy kiss. No? So, binuar ko itong iyagon. Kaya dito ba sa Israel, ang ilang greetings man good, kiss man ilang greeting. Kung baga sa social pa, biso-biso. No? Pero dito sa Israel, ang ilang yung greeting dito, kung sa to alamano, mo amen dito, ang mga Israelites, mo biso-biso yun sila. Mo kiss yun sila. No? Kasi may nakailan sa hari sa Saudi karon si Bin Salman. Si Bin Salman muna ang hari sa Saudi karon. Nakita man ako ang katungkuan, nakita na ako ang dokumentary bagyon sa pag-appoint nga sa Nipoli. Amo ilang greeting ang anak pag makita ang papa mo kiss gyud sila sa aping. Makita ang uncle mo kiss sa aping. Mo gina. Mo lang ilang greeting. So ano dapat man dito? Iyon pa dire. Our confidence that we belong to God is not based on religion or how good a person you are, or how many times you come to church. The real issue is, do you have the Spirit of Christ in you? If you do not have the Holy Spirit, then the Bible says you do not belong to God. Okay? So, kano sa kamahimong you belong to God? When the Spirit is in you. How do the Spirit is in you? When you believe the gospel. Ano na siya? So, wala na siya magic. Basta kami tuo ka, mo na to. No? Regardless kung asa kang simbahan, asa kang religion, basta kay mituo ka nga si Jesus Christ na matay alang sa imong sala nga siya nalumuong na banhaw, the Holy Spirit dwells in you and you belong to Christ. Okay? So, may pangutana kay Wali man eh. Sa pangutana, am I controlled by the Holy Spirit? Do I belong to Christ? Okay. Number 2. So, kita, He indwells us. No? Karon, He sanctifies us. Kung sa manang sanctifies, okay. Gipili ka mo sa mga gipili. Kuya, na pagkabisay, no? Gipili ka mo sa mga gipili, sumala sa hibaluan ng daan sa Diyos. Nga amahan. Murag na kuhan siguro ni. Dapat diri siguro nasugod, no? Na doble lang pace. Siya ito lang sunod. Gipili ka mo sa mga gipili, sumala sa nahibaluan ng daan sa Diyos nga Amahan, o gibalaan sa Espiritu. So, ang pagbalaan sa ato, trabaho na sa Father, Son, and Holy Spirit. Dili lang ang Diyos nga Amahan kabalaan nato, dili lang ang dugo ni Jesus, pati ang Holy Spirit ng kabalaan sa ato. So, nawali naman ako na sa una. Unsa gani ang pagbalaan? Ang definition sa sanctification or pagbalaan o pagsantos is a separation from evil and separated unto God. Para dali masabtan, toothbrush, di ba? Oh. Unsa gani ang toothbrush, pag mopalit ka, di ba, moadto ka sa mall, nakasulay na mo mamalit og toothbrush nga naa sa okay-okayan nga nagtapok lang ang toothbrush. Ini gwapo ni nga toothbrush. Oh. Nakasulay na mo nagpalit. Wala pa. Brief. Sa una sa elementary pa mo gina ang kancho sa mo nga maglagot yun mi. May dito ako classmate nga. Kini si Gerson no kuso kayo mo palit atong brief sa okay-okayan nga tag 5 ang tapok. so sa unang panahon kaya mga okay-okay man nabi mga underwear na mga medyas, no? Pero karon ni upgrade na pugko din na pugko palit og kanang underwear sa okay-okay. Pantalon noon. Pero aka na ko mga okay-okay dili man daw na tanan mga
Mga yus, ako ba na nagikan sa morgue, amot lang tinoon ha. So, pero balik tas toothbrush. Pag wato ka sa mall, pag nakay palito niya toothbrush, meaning the moment nga gikuha nimo ang toothbrush gikan sa mall, wa na to siya nabilong sa mall, nabilong to siya sa imuha. Mo na gitawag nga sanctified gibalaan. Meaning, the moment ang usa ka butang nahimong exclusive sa imuha, mo na ang definition sa pulong gibalaan o gisanctified. No, kano sa mata na sanctified? Sa diyang gipili ta sa Dios aron mahimong exclusive para sa Dios. Mo na ang meaning sa pulong sanctified o gibalaan. So, kining toothbrush sa the moment nga palitonan ni Ninonoy, di na gyud sa pwede hulmaniitan. Mo lang po kanitan. Oh, di po siya. Kay kabulo sa imuha gyud to. Pero ikaw ta na kay toothbrush. Pwede na ako hulman. Di po siya, no? Wa gyud, no? Kamo kay magsuonan mo. Adi gyapon. Wa gyud, no? Kay ang usa ka toothbrush exclusive gyud na para sa imuha. Mo na meaning sa word nga balaan, meaning gibalaan ka sa Holy Spirit, meaning exclusive ka for the use of the Holy Spirit. Nakaintindihan tayo mga kapatid? So muna. So ang pangutana unsa man nga mahimo akong exclusive sa Holy Spirit? Okay, sa may nakailan ito hana. Si Dwight L. Moody, no? Grabe, no? 1837, 1899. Mas magulang pa si Magellan sa iya. Kini si Dwight L. Moody, siya ang founder o nagtukod ni ining Moody Bible Institute sa Chicago. Oh, di ba naman tayo institute sa ano? Ang among Bible School sa Tagum ug sa Osamis, ang pangalan na IGBI. International Grace Bible Institute. Oh, international kay sa unang panahon manggod na nag-eskwela diha nga mga taga UK, taga Africa, mga Indonesian, Malaysian. Pero karon pure local na tanan. So, mo na siya. So mo ni Moody Bible Institute. Pero sa wala pa na nahimong Bible Institute natukod, kini si Moody usa na isa ka tawo nga natudloan lang sa Sunday school tapos na disciple. Pero maayo siya mawali. Siya mawali siya mga crusade, mawali siya o kanang siya tao ani mawali siya kanang magtapok ang mga tao. Libo-libo ang maminaw siya mawali. Pero unsay nakapahimo niya nga talagsaon siya kay mawali siya libo-libo nga way sound system. Kaya ninyo na mo stulti mo ko sa kalibo way sound system? Ha? Kaya ninyo na mag-speak nga way sound system? Ha? Sabagay kay mga Amerikano man sila. Kaya kung sa Pilipinas na, wagi maminaw nimo. Di ba kasi may nakabel sa inyo PTA meeting? No? Pag PTA meeting, pag sugod og speak sa welcome address, mga ginikan, wagi maminaw. Oh, kita gini mga Pilipino, kinahanglan pigid mo improve. Pero pag dunay mo sayaw na, hawak mo ang beat, tanaw tanon, hawak mo ang beat. Oh, pag mo speak na po ng principal, mag-anay istorya kaya nga important announcement. Di ba? Grabe. Paano pa kita? Muna ang sa ng mga Pilipino, medyo late pa yun ta sa civilization. No? Muna pag mapilig bitaw ka mga PTA meeting, makita yun mo ang tao nga civilized na. Kaya nga naman, samtang nag-speak mo, tanong yun, mana yun. Dili magsigig silpon. Namoy nakita ang ina nga tao sa mga meeting. No? O, pag doon na kayo mag-speak, labi na kung ang mag-speak, importante nga tao, ya maminaw, di magsilpon, sibilisado na nga tao. Pero samtang kay sorry sipok tabi si katao. Mo na kita mga uncivilized. Oh. Okay, aton tanaw pag apil mong meeting, no? So moto sa panahon ni Del Moody, pag mo speak siya, libo-libo ang maminaw. Way magtabi. Tungod kay si Del Moody, nagyud sa gift sa Holy Spirit nga pag mo speak siya, maminaw gyud ang mga tao. Siguro pag may istorya siya, kusukay sa tingin, no? Ladies and gentlemen, presenting. Siguro, I don't know. Wala pa ko aning panahon na. So karon niadto siya karon sa UK, sa London, sa England, kaya mag-preach na po siya dito. So na yung mga pastor dito nga nibalibad. Nganong si D.L. Moody may panhiyon din sa England? O ba dahil lang pwede mo wali, gawas niya. So na nagsulti, mo niyang story, no?
When the renowned evangelist D.L. Moody was asked to have a campaign in England, a skeptical pastor protested, "Why do we need this Mr. Moody? He is uneducated, inexperienced, etc. What does he think he is anyway? Does he think he has the monopoly of the Holy Spirit?" Ayan. Gipakyaw niya ang Holy Spirit, kaya sila pwede mawali, wanay lain. So, nain itubag. A discerning minister stood up and responded, "No, but the Holy Spirit has the monopoly on Mr. Moody." No? So, nain ang tana. Gimonopolize ba niya ang Holy Spirit? Dili. Ang Holy Spirit mo'y nagmonopolize sa iya. So, ang question, are we monopolized by the Holy Spirit? Di ba? Sa Pilipinas, kinsa may nagmonopolize sa internet? Walay monopoly, dupuli di ay dupuli. Pag mono, sara, monopolize. Pag dupuli, dupuli. Kinsa man, si Smart o si Globe. Monopoly, dili. Gidupolize nila Pilipinas, dupolize. Kaya monopolize, usara man yun. Okay? So, muna siya. So, si D.L. Moody, wala niya gimonopolize ang Holy Spirit. Ang Holy Spirit mo'y nagmonopolize niya. Di ba? Muna siya. So, muna yun niya. Ang akong buti pasabot, sundan ninyo ang Espiritu Santo aron dili ninyo mabuhat ang dautan ng tingwa sa inyong tawhanon nga kinaiya. Dapat ang Holy Spirit mo'y magmonopolize ato. Niadtong 1886, adunay usa ka ilado kay nga novel kining Dr. Jekyll and Hyde. Nya nahimuan ni actually ang Jekyll and Hyde nga nobela. Dunay 120 movies nga gihimo base ani nga kuan. Ang storya ni ining Jekyll and Hyde, kini daw si Dr. Jekyll, usaman siya ka scientist, na si pagbati nga gusto sa mohimog daotan, pero dili sa gusto mohimog daotan kasi siyempre kay naman si doktor man siya, no? Doktor siya kana bang labi na kung ikaw bitaw ilado ka nga tao, respetado ka nga tao nya na kay binuang dili ka gusto nga mabulabog. So ang gihimo ni Dr. Jekyll, naghimo siya og serum kanang formula nya pag inom niya mahimo siyang maot nga tao. Oh, kanang mukulo siya mugamay, mahimo siyang maot nga tao. Nya mo na dito ang maghasik ng lagim sa kabihasnan. So, ang mahimong daotan si Hyde. No. Hyde man pagpailan niya. So mahimo na siya mga binuang, I don't know, basta mga binuang iyang maghimo. Moto ang iyang ginahimo. Ang maila nga mga nagahimog daotan si Hyde. Tapos paghapit na mo expire ang iyang serum, muli siya sa balay. Pag mawala na ang epekto sa iyang serum nga gihimo, mubalik na po siya sa normal. Jekyll na po siya. Yan. Muna yung salida nga, Jekyll and Hyde. No? So, ang problema karon, niabot ang time red, nga sa sige niya inom, minom siya, mahimot na po siyang Hyde na po, mawato siya. Pag mo expire na, balik na po siya siyang pagkabutan. Ang problema kay may abot ang time nga bisag din niya sa inom mo, Hyde naman siya dito. Oh, moto ang ending sa story, naghikog siya. Muna ang istorya sa kuan. Okay. Naay modern ana sa Lord of the Rings, si Gollum, di ba? Okay, alam mo ni Gollum? O pag si Sméagol siya, butang kay siya kanang hello. Pag Gollum siya, "My precious." Okay? Pero siya ra gud na isa. Gitawag na sa psychology nga split personality. Okay? Pero sa Christian, dili inana. No? Ang Christian, mo ni siya, ato sa Christian ha. Sa Christian life, dili na sa Jekyll and Hyde or Sméagol or Gollum. No? Pagbuotan is Sméagol, pagdaotan si Gollum. Okay? Mo ni siya. Iyon pa sa Bible, ang akong buti pasabot, sundan ninyo ang Espiritu Santo aron dili ninyo mabuhat ang daotan nga tingwa sa inyong tawhanon nga kinaiya. So yan ni siya. Sa wala pa tay Holy Spirit, wa pa nato dawata si Christ. Wa gyud tay problema bisag unsang sala ang atong buhaton. Actually, maghinambog pa ganita. No? Ako pre, ang akong nakulatahan pulo na. Wala kasi ako pre, ako gyud 50 akong gikulata. Di ba? Bakit siya nga? Ako bay, ang akong uyab duha. Wala kasi ako kay 5. Di ba? Magpahambog kay pa sila sa ilang kuan. Wala, kaya mga tao nga walay Holy Spirit, di gyud na sila mabader kung maghimo sila daotan.
Pero pag naa na kay Holy Spirit, dili gyud ka mahimutang kay ang Holy Spirit musulti man sa imo ha, ayaw katulog. Ah, paminaw sa wali. Okay. Application na yun. Mga ng evil spirit, patulog, katulog. Minaw spirit, paminaw. Ayan. Sama. Makita na ron. Okay. Pagkita na CCTV. Okay. So, ang akong buot ipasabot, sundan niyo ang Espiritu Santo aron dili ninyo mabuhat ang dautan nga tinguha sa inyong tawhanong kinaya. Tungod kay ang tinguha sa atong tawhanong nga kinaya supak sa tinguha sa Espiritu Santo, ug ang tinguha sa Espiritu Santo supak usab sa tinguha sa atong tawhanon nga kinaya. Kining duha nagakasumpaki, busa dili nato mahimo ang atong gusto nga buhaton. Maglibog ta. Kay gusto kong bumait ngunit di ko magawa, di ba? Di ba ni kantang yung ana? Kaya ang imong lawas gusto gyud mo himo og dautan. Pero ang Holy Spirit moingon paghimog maayo. Kung wala na isang conflict sa imong pagkatao, kay ang pirmi lang kasala-sala, wala may kahadlok, basig walay Holy Spirit. Mo nang balikan gyud nimo. Lord, ni daot na magyuguni mo, okay? So atong humanon, kinsa ang dominante sa imong kalag? Ang unod ba o ang Holy Spirit? Okay, second to the last. The Holy Spirit, He makes us bear fruit. Okay. Mo bear og fruit. Muni. Kung sa ingon diha sa Galatia 5:22, apan ang bunga sa Espiritu unsa daw? Mao ang gugma, kalipay, kalinaw, pailog, pagkamapuangoron, pagkamaayo, pagkamatinumanon, kaaghop, pagpugong sa kaugalingon, nga sa mao mga butang walay kasuguan nga kabatok. Okay. Unsa may tan-aw ninyo ana mga igsoon? Makagutom, no? Unsa may tawag nimo ana? Gitawag siya nga frutila? Fruit ninja. Fruit salad. No. Unsa may kalainan ana og kini? Okay, kini ang tawag ani fruits. Pero kini fruit. Kini fruit ni o fruits? Fruit. Tro na to ha. Kung kinitan ang tawag ani fruits. Pag kini fruit. Kini fruit yapon. Yan. Kini fruit yapon. So, nanguntahan ako na sa among maestro, ko nga, sir, nganong? Pero tindaghana man na, gugma, kalipay, nganong fruit naman dapat? Fruits, sir. Insa nga, dili man na ka ng fruits nga, ang fruits man god, nangka, bayabas, melon, santol, mo na fruits. Pero kung mapunang usa ka balay, pero usara ka saging, fruit ra siya. Kaya ang klase man ang gisigutan di ay. So, ang fruit of the Spirit, singular siya kay uban, kumbaga kung ganing saging pa, the fruit of the Spirit is unsa man? Love, joy, peace, patience, long-suffering, kindness, meekness, and self-control. Muna siya. December sila. No, December sila. Kaya mura may ginahatag sa Holy Spirit. Okay? So, muna siya. Gugma, kalipay, kalinaw, pailog, pagkamapuangoron, pagkamaayo, pagkamatinumanon, kaaghop, o pagpugong sa kaugalingon. Kini siya nga mga kinaya mga igsoon, dili na kaya i-provide sa tao nga walay Holy Spirit. Kaya nga naman, ang atong ginahimo yun, pag dunay magsultig dautan sa ato, mo balos, pagunahan na pag yun taon siya atong ikabalos nga mas dautan pag yun. Kung hapakanta, ang atong ibalos, tabla. Dili tabla nga, fair. Tabla nga kahoy ba? Tabla. Kung pakaulawan ka, kaysa una ang akong iagaw, akong ni gilaparo. Pag laparo, pula laging naong. Basta hilak, sumbong siyang mama. Gamay pa noong kwato. Dili, karon ha. Gamay pa kwato. Elementary. Gisumbong ko siyang mama. Giadto ko siyang mama. Ikaw, dali. Nga nung gilaparo man mo ni si imong iagaw. Yan ako mag-video sa pangalan. Siya may iya mong ulit-ulit. Dapat mubalo siya sa imo ha.
talikod. Yun ang yun lang. Sige, agi mo siya, gipaak, pabito ko, sakita yun ko nga. Sobra raman to, hindi, ako ang gihingo sa iya. Laparo niya, nung, bakit may balos? Inawanti, why sukod ang balos? Nice. Sakita. Napaakan ko, sakit kaya akong likod. So, ako na sukod ang balos, no? Pero unsa may response pag ikaw filled with the Spirit? Kung if people hate you, ay mong respond, love. Oh, di ba? Muna yun si Kristo, love your enemies. Love those people who hate you. Oh. Actually, kining kalipay, dili ni siya happiness ha. Joy ni siya. Unsay kalainan sa happiness ug joy? Happiness depends on what happens. But joy depends on your relationship with Christ. No? Kaya pagin ka nga, uy, init ang panahon, yehe. Ay, ulan man. Oh, muna happiness. Oh, pag yun nga, yehe, na pagkaon. Ay, may pagkaon. Pero kung imong kalipay or joy nakabase kay Christ, ulan o init, may pagkaon o wala, may uyab o wala, malipay yung ka, kaya ang imong kalipay si Christ man. Okay? Tama rin? Pailob. Oh, ikansawan na ka sa imong kuya, pailob ra ka. Oh. Oh. Saan yung pagkamapo ang oron? Kindness. More kindness. Kindness is doing good to others without expecting a return. Murag dola sila. Ang pinakalisustanan kining pagpugong sa kaugalingon. Isud kaya magpugong sa kaugalingon. Dapat maniudto ko alas 12 manihapon, alas 8. Hey, intermittent fasting lagi ko. Pag abot alas 10 kay mukaon man sila ang jingjing. Tila ko gamay kulang man mo to nga nibalik na pug tambok. Lisod gyud na. Lisod magpugong sa kaugalingon, di ba? Oh. So aplikado na sa tanan, sa pagkaon, sa relationship, sa amo na siya. Okay? So, saan na ito pagdala? Nakita ba nimo kini sa imong kaugalingon, kining bunga sa Espiritu Santo? And the last one, ano ni? So, sa to, He indwells us, He sanctifies us, He makes us bear fruit, and He gives us, ang last one is, He gives us spiritual gifts. So, unsa man ang mga spiritual gifts, pertindagahana, no? Pipila lang atong basahon. Mga igsoon ko kang Kristo, verse 1, gusto ko nga masabdan kayo dinyo ang mahitungod sa mga hiyas or gifts nga gihatag sa Holy Spirit. At verse 4, aduna kita'y nagkalain-lain nga mga hiyas apan usa lamang ka espiritu ang gigikanan niining tanan. So wala tay gifts, wala spiritual gift nga naa sa tao nga wa magikan sa Holy Spirit. Ang matag usa gihatagan, meaning wa gyoy usa sa ato diri nga wala gyud, meaning naa gyud, probably 1 or 2 or 3, dili pwede nga wala, naa gyud, kay diri ang matag usa gihatagan og hiyas nga nagapakita nga ang Espiritu Santo ana kaniya aron makatabang siya sa iyang isig kata tumutuo. Tung dito mi sa Palawan, Isabela sa una, nag-appeal mi og kanang conference sa mga pastors nya. Ang among speaker taga London, America, British, mga Briton. Napoy asawa, napoy pastora. Karon kay pagkahuman sa among sesyon, papilapon mi og kanang question and answer para daw mahibaon kung sa mga gift namo. So ang sulti ang sulti sa mua, doon ako na 200 questions. Nya pagbasa nimo sa question, why huna-huna, tubag dayon. Kaya kung maghuna-huna ka, mag-analyze pa man kanya, pili yung mo pinakanindot, no? Kanang honest lang yung sa imong kaugalingon ba? Murag pastok with boy abunda. No? So, basta pagbasa sa pungtana, tubag dayon. Hindi, na, upat, ABCD man na. So, pag yun, maluoy ba ka sa mga taong naibalatian? Yes or no? Ambot lang. Basta, pag tubag dayon ka diretso, ana. Oh. Maglakot ba ka sa mga hambugero? Yes, ana. Oh. Ana, basta kung sa mga pangutana, tubag lang ka diretso. Amo, gihimo nako, tubag mo to. Na sila ko nato nga pag-ana nila sa kuan mo total, mo gawas dayon kun unsa imong gift. Ana itong babae itong kuan. Mr. Kuan, your gift is preaching. Palakpak. Your gift is teaching. Ana. Your gift is kuan leadership. Ana. Nya karon katong asawa sa pastor nangita nato sa mga bangko. Who is Gerson Obsequio? Ano? Ano daw? Kuma pastora siya. Oh,
Praise the Lord! Nada, yang gilaman ko. Why? Siya nga, ang akong gift ko no, grabe ko no kanang talagsaon ko no kaayo. Kamulo ka sa give down ako, speaking in tongues. So, speaking in tongues, tigalay ko no, speaking in tongues, no? Kaya namin pangutahan ako dito, nga dali ba daw ko makakuha o ka ng language, dali ko ka-adjust? Tino, nagyog ka dito sa Isabela, 2 years pa lang ko, fluent naman ko sa Ilocano. Oh. So, ako makapuyo ko sa Musliman. Makabalo po ko madali ko makasabay. Mo to nga, nag-install mi og aircon sa Coronadal for 2 weeks. Paguli na ako, unong yan? Unong isili mo sa ako, ha? siguro ko i-give sa tongues, no? Okay. So, muhata ang mo na kita ng mga gifting. Pero diri sa 1 Corinthians 13, yung pa diri. Unsa ang top 3 nga mga gifts nga useful kay sa church? Actually, useful man tanan, pero diri sa 1 Corinthians 13, tulo ka gift ang iyang gi-example. Unsa man ang una? Kung ako magsulti sa dila sa mga tao o sa mga manulunda, so that gift of speaking na siya. Gift of tongues, gift of speaking. Verse 2, kung ako may gahom sa paghimog mga propesya, so gift of prophesying, no? And understanding. Number 3, kung ipanghatag ko ang tanan, so gift of giving. Muna siya ang top 3 ka mga gift. Actually, tanan na sila necessary. Pero diri, tulo lang ka gift ang gisgutan ni Paul. Gift of speaking, gift of understanding, and gift of giving. Di ba? So sa tulo ka gift, asa ang gusto nimo? Adi ka makabuot kay Holy Spirit may muhatag. Pero mo ni Apostol Pablo. Apan kung walay gugma, gifted ka sa pagsulti ha? No? Tigpanulti sa mga tao, nagsulti sa mga dila sa mga tao sa mga manulunda. No? Son, kung magwali ba ko, son, mura ba kong angel? O fallen angel. No? Kaya namin mga membro nga moingon nga, grabe taong pastor, pag muwali siya, murag yun sa angel. No? Wala po ka doon. Nako na doon ka nasultihan. Mo to nga, gusto na ko mamito ilang pastor, kay nganong mura man sa angel. No? Kung ako na tao magsulti, magtudlo, magwali, nga murag angel. Pero yung pa ni Pablo, apan kung walay gugma, o sa lamang siya kamasaba nga agong upiyang-piyang nga nagataginting. Walay pulos imong gifting kung dili love ang nagtuklod ni anak. Napay isa. O kung ako may gahom sa paghimo mga propesiya, makaprophesy siya. Kabalo ba mo nga na ako'y gift of prophecy? Kabalo ka jo nga ako na ako'y gift of prophecy. No, nagtuo ka nga pastor lang ko, na ako'y gift of prophecy. Magprophesy ko karon. Tayo mo katawa. Ay katawa daw nga nag-prophecy ko. Oh, niabot na. Ang niabot nga propesya na ako nagsulti nga 100 years from now patay na tang tanan. Okay? Prophecy to siya. Joke ra to ha. So, madre sa Bible, kung naa kay gahom o gift of prophecy, and you're able to understand all mysteries. Grabe na nimo ka maalamon. Pero yun pa ni Apostol Pablo. Napakandiyo. If I have faith, makabaton ako sa hingpit nga pagtuo nga kaya kong ibalhin ang mga bukid. Grabe na nga pagtuo dyan, no? Nga, muha na lang siya. Ang among yuta sa mong kayo, ubos man siya. Tutukan lang mo ang mantapo. Faith, I can move a mountain. I can do all things through Christ who strengthens me. Chup! Balhin na ang mantapo. Lanpil na dayon. Grabe nga faith, no? Pero yung pa sa Bible, kung walay gugma, ako way kapuslanan. Ang last, kung ipanghatag ko ang tanan kong katigayunan, grabe na po na, no? Nanay ba tao nga ihatag niya ang tanan? Murag disol, mangkaya na ihatag ang tanan. Pero naagod ko, no? Posible. O kung itahan ko ang akong alawas aron pagasunugon, grabe no, ihatag niya iyang body og sunugon para lang sa uban. Pero yung pa ni Pablo, apan walay gugma, kini dili magapulos kanako. Okay? So dinhi sa church, bisag asa nga church, nagyo yung mga tao nga gifted. Gitagaan sa Ginoo gift. Dunay gift sa pagkanta, gift sa pagtudlo, gift sa paglead. Bisag unsa nga gift nga ginahimo nimo. Take note, ang naghatag niya na ang Holy Spirit. Take note pa yun.
dapat ang motibo sa paghihimo ni ana is the fruit of the Spirit. Kaya kung dili fruit of the Spirit ang nag-drive ni ana, wala na siya pulos. You are just a trying hard, second-rate copycat. Okay? So, kung kabalo ka ana, kabatsta. Okay. So, spiritual, okay, saan ito pagtapos? Spiritual maturity is not the gifts of the Spirit, but the fruit of the Spirit. Bisang pagmaayo kay kas Bible, pero pangit kag batasan. Diba? Na yung mga tao bitaw nga memorize ang Bible, no? No, sa kung saan na isulti, puro bersikulo, pero ang kinaiya, di makaog iro. Importante yun ang attitude, no? Bisa pa ang bersikulo ni Mored, Genesis 1:1 lang, o Revelation 21. Pero imong kinaiya buutan, nga kung binaan ka sa imong kuya, di ka masuko, that is the fruit of the Spirit. Kasi, Jet, sana all. Alright! Okay. So okay mga igsoon. So atong humanon. So unsa ang trabaho sa Holy Spirit? Last 4 is He indwells us. Gipuy-an ta niya. He sanctifies us. He wants us our lives to be exclusive only for the Holy Spirit. And He makes us bear fruit. Nga mahimot ang loving, joyful, peaceful, patient, kind sa uban. And He give us the gift para makaminister ta sa uban. But take note, it must be driven, motivated by the fruit of the Spirit. Primarily, love ang hinungdan. Kaya pag dili love, kana ato mga pagtrabaho din wa gyud ay pulos, no? Kaya pag may imita nga, ako nagwalay yun ko, naningkamot yun ko. Nya wa gyud nagpasalamat, when nag-appreciate, no? So mo na ilhanan nga dili yun love ang no? Dili yun love kay ano man. Kay if you do it for love of God, wala yung problema basta walay mo appreciate. Kaya nga maghimo man nimo sa Ginoo. Oh. Nara ba nagreklamo diri sa inyo ha? Ikaw Chris, nakareklamo na ba ka nga ako nay kuan gi ako pagi pa kuanon og mga PowerPoint, ako pay pa kuanon. Ano mang dili man ni himuon ni Jet? Jet. So no? Ngan ako naman lang pirmi nga ako ra ba day ang tao diri sa City Grace, no? Dili. The moment mo sugod na kagreklamo, you check yourself. Kaya kung naghimo ka para sa Ginoo, yun ay problema. Mo na ganiya samtang nag-arrest mi ni Nico. No? Nag-arrest mi ni Nico ko. Ano ni Nico nga? Anong duha ra man ta nag-arrest? Abi na ako kita ra duhay tao diri. Alright. Okay, so pero wa mi nagreklamo ni. Ako nagreklamo karon na. Ako nagreklamo karon. O niya, bahalag maghako to niya sa kamit kamerang Nico, wa gyud na problema because we love God. Okay. So basta ina ni maigsoon. Basta naghimo ka para sa Ginoo. Di ba? Muna ang katong founder sa Things to Come niya atong 1958 nga wa mo kaila si missionary Vernon Anderson. Nakita ba ka ato diyan? Pero kadungog ka na. Oh, Pastor Ben, yang anak na-meet nimo. Oh. Katong founder na-meet gyud ako to in person. Naagyon sa panultion nga wowsi. Pamina mo ha, wowsi. Wowsi mo ni ang prinsipyo sa kinabuhi. Unsa man ang wowsi? Ang meaning sa wowsi is with or without someone else, mga lagad jud ko sa Ginoo. Mukuyog mo dili, mga lagad jud ko sa Ginoo. Ano man, kay committed siya nga he will love God, he will follow Jesus, he will be filled with the Spirit. Okay? So, let's pray. Father God, among na-realize ugad niya, lisod kaayo ang Christian life. Actually, living the Christian life is impossible. That's why we need the indwelling, we need the leading, the feeling, and the controlling of your Holy Spirit. O God, we pray nga karong adlaw, help us to become more conscious, to become more aware sa nindot kaayo nga blessing nga imong gihatag kanamo. Dili lang basta-basta nga blessing, kundi ang Holy Spirit yun imong gibutang sa among mga kasing-kasing. We pray, O God, that you humble us and you always help us, give us the will to always allow the Holy Spirit to control, to empower us, and to use us for us to give you glory and honor.
We pray, Father God, nga mahimo ming sensitive every moment sa among kinabuhi. Bisag sa among private time, bisag pag-asa mi, naami sa family, naami sa trabaho, naa sa school, naa sa community, bisag asa mi, O God. Help us, O God, nga kanunay namo ma-acknowledge ang presence sa Holy Spirit. Nga mahimo ming dependent, mahimo ming willing nga magpatabang, magpakontrol sa Holy Spirit. Aron makita sa mga katawhan nga kami mga followers sa among Ginoong Kristo. Pasaylo kami, O God, kung tawhanon kami, usay magdominante ang among mga kalapasan o mga kasalanan. But today, O God, we pray, tudloy kami, nga makamao kami, mo surrender, mo pailalom sa imong Holy Spirit. Kini mo'y pag-ampo namo, in Jesus' name. Amen. Yeah. Okay, daghang salamat sa inyong mensahe. Are we blessed? Amen. Okay, sa tumawitan ng chorus na mga anak. Una. Sa makaw sa Una ko, wala ang Espiritu. Holy Spirit, mao kini ang among prayer na everyday makisuod kami kanimo. We pray, Holy Spirit, na every moment sa among kinabuhi, bisag asa ni i-acknowledge ka namo kanunay. To ask for your help, to ask for your empowerment, for your guidance, to give us the wisdom. Especially sa magahimo kami mga decision making. Sa magahimo kami o plano kung saan namo, kung sa among pagkabuhaton sa among kinabuhi. We pray, Holy Spirit, na po na kami. We pray nga everyday ma-experience na mo ang imong empowerment. O God, we pray na po, O God, nga bless mo imong mga anak na nakakaroon, bisan pa ang mga kaigsuunan nga wala diri. Ikaw, Lord, mag-aayos sa ilang mga balatian, magatubag sa ilang mga suliran, mag-provide sa ilang mga panginahanglanon, maghatag katubagan, O God, sa mga challenges sa mga kinabuhi. We pray, O God, that you continue to encourage us, O God, na mahimo may faithful sa mission niya yung gihatag ka naman. That is to share the gospel of Jesus Christ. Manluluwas ka namatay na lubong na banaw sa among alang sa among kaluwasan. We pray, O God, na dito sa among workplace, magsiga kami, maghayag kami, mag-shine kami, makita sa mga tao na we are followers of Christ. We pray, O God, na ang among mga friends, ang among mga parente nga wala pa diha kanimo, pray, Lord, nga imong i-prepare nila mga hearts and mind nga the moment i-share na mo ang gospel kanila, ila kining dawaton sa pagtuo, pagdawat kay Jesus. We continue to pray, O God, nga ang imong grasya kaluoy magubad sa matag usa, bisan pa hindi sa arman sa O God. Thank you, God, sa imong pag-bless kanila nga aniya kami din nagkatigong matag Sunday. Pray, O God, nga ikaw, Lord, magapanalangin o magauban ini nga business, O God, bisan pa ang mga tag-iya, mga nagtrabaho ini. Sa among pagpamahuli, O God, we pray na imong kaluoy o grasya among mabalo. Ug karon ang gugma sa amahan, ang grasya sa Ginoong Kristo ug ang higayat sa Balang Espiritu mag-uban ka nato karon ug hangtod sa walay katapusan. Amen. Amen.